na brainwash talaga ako or ayaw ko nang maniwala sa pamaraan ng Katoliko. Kasi nga, nakikinig ako sa mga kasama ko at sa tingin ko at that time ay talagang tama sila. Nagkamali tayo ng pamamaraan doon sa simbahan natin. The way tayo nagdarasal at saka yung doktrina natin talagang ganun yung iniisip ko. Tama sila, mali tayo, Brad Paul. Ano ang nangyari na kapag bago sa iyong kaisipan na hindi natutuloy doon sa born again at lubusan ng babalik sa simbahang Katoliko? Dumating sa punto talaga, Brad Paul, na sinabi ng asawa ko, papayag ako. Pero alam mo na may weekly Bible studies sa parokya natin. Umatin ka isang beses lang, sabi ng asawa ko. This is your host, Brother Paul San Pablo Alima. Ang ating espesyal na panauhin, si Brother Jimmy Ruliurata, 5 taon sa grupo na Born Again Christian. Brother Jimmy, ano ba ang nangyari na napunta ang iyong sarili at masabi natin namasyal ka sa loob ng mahigit kumulang 5 taon sa grupo na Born Again Christian? Ano ba ang dahilan na napalapit ang iyong sarili sa kanila? Yes po, maraming salamat po, Brad Paul, sa magandang katanungan na yan. Talaga pong yan ang totoong nangyari sa akin. Hanggang ngayon, andun na po ako nakatira hanggang ngayon dun sa pagmamayari ng mga kasama ko na mga Born Again Christian. Kasi po, yung dati ay kasama ko sila sa hanap buhay ko bilang isang mangingisda. At habang magkasama kami, sa time na pumalaot kami, ay palagi kaming nagdarasal, nagbabasa ng mga Bible, at nakita ko talaga at na-attract ako sa kabaitang na discovery ko sa kanila na parang nasabi ko na gusto ko silang makasama dahil ang kanilang paniniwala sa Diyos ay talagang kakaiba sa kung ako bilang isang normal na Katoliko. How about Brother Jimmy sa mga teachings? Kasi yung sinabi mo, na-attract ka doon sa ugali ng mga born again. How about sa teachings? So, na-attract ka rin sa turo ng born again Christian? Yes po, yung una. Yun na nga, nakita ko na mabait silang kasama at na-attract ako dahil iniisip ko walang masama. Pareho lang, walang komplikado sa paniniwala natin at sa kanila sa una. At doon parang naging tuloy-tuloy na invited nila ako sa activity nila sa kanilang simbahan at in-invite ko rin sila sa aming bahay at saka doon nagsisimba na rin ako, sumama sa kanila sa simbahan. At maraming beses na mga activity nila ay talagang doon ako at nasasabi ko talaga na parang kapareho lang. Kaso habang tumatagal, yun na yung nakita ko na may pagkakaiba pala. Tsaka lalo na sa doktrina natin na talagang masasabi nila na parang may correction sa doktrina natin, sa paniniwala natin dahil sabi nga nila na marami tayong mali na dapat nating tuwirin, lalo na sa bagay na tayong mga Katoliko ay sumasamba ng ibang Diyos. Na kung hindi sana nahaluan ng paganismo, yung pagiging Katoliko natin, ay malapit na sana tayo sa katotohanan. Pero yun ang kanilang opinion o paniniwala. Yes po. At hindi pa rin ako natinag. Talagang nag-pursue talaga ako na andun pa rin kasama nila. Na kasi hindi yun ang rason eh. Parang nasasabi ko, iba talaga silang kasama kumpara sa akin na dati ay ganun lang ako, isang normal na Katoliko na sumisimba pag Sunday. Nagsisimba pag may bagong damit. Sumisimba pag gusto lang, pag hindi ayaw naman. Talagang nasabi ko kakaiba sila na inisip ko talaga na hanggang sa napag-desisyonan ko talaga na
para makumpleto yung paniniwala ko katulad nila, na kailangan akong magpa-bautismo rin. At, so, ibig sabihin, dumating sa punto na nakapag-decide ka na magpabiniyag sa born-again Christian. Pero yung sinabi mo na more or less 5 years yung time na doon ibinuhos mo sa born-again Christian, ano naman ang reaksyon bago tayo doon sa sinabi mo na magpabinyag ka na, yung sa hindi ka pa nag-decide na magpabinyag, yes, tapos nakita ng pamilya mo at yung asawa mo, ang iyo ba asawa ay Katoliko? Yes po, talaga pong isang solid na Katoliko. Nag-graduate nga po siya ng isang Catholic school doon sa lugar nila. Yun. Yung una. So, tapos, sapagkat ang iyong asawa po ay nag-aral sa Catholic school, so ibig sabihin, medyo masasabi natin na matibay ang kanyang pundasyon sa paniniwalang Katoliko. So meron pa pagkataon na kayo talaga ay magtatalo sa paniniwala sapagkat ikaw po na kanyang asawa ay nag-research na doon sa born again, dahil talagang marami na ang panahon na iyong inilaan doon sa born again Christian habang sa Katoliko. So ano ba ang mga pangyayari na naganap noong una nung ikaw po ay patungo sa pag-decide na mag-born again na talaga? Yan po, talagang magandang katanungan na yan, Brad Paul. Talaga pong dumating sa punto na napansin ng asawa ko na parang diehard na ako na palaging sumasama sa kanila, na halos lahat ng mga activity ay andun ako kasama sa mga born again Christian na friends ko. At tinanong niya ako, Brad Paul, na ano ba talaga yung decision mo? Talagang decision mo na yan? Kasi balak ko pang isama yung mga anak ko at saka yung asawa ko. Yung mga anak mo sumasama sa iyo doon sa simbahan ng born again? Isinama ko po, yes. Pero yung asawa mo? May minsan nasama ko siya, pero talagang ayaw niya, pero pinilit ko. Kasi nga talagang mas masasabi ko na mas ang paniniwala niya. Mas siya napilitan lang sumama sa akin. Pero ayaw niya. Kasi ang source of income niyo ay yung bang lansya na kung saan kasamahan mo yung mga born again, ang mag-ari pa niya ay born again? Yes po. Hindi po siya lansa, isa po siyang light boat. Siyang pang-boat kasama. Minsan pag wala yung amo ko, ako yung nagdadala. Parang ako yung binigyan niya ng pahintulot na pag wala siya, ako yung mag-take over para pumalaot. Kaya, pero no doubt talaga, nasasabi ko na talagang mabait sila. At umabot lang talaga sa punto na parang naging one-sided ako, Brad Paul. So ibig sabihin talagang ang sarili mo ay napalapit na sa born again. Yes. At kailangan na darating ka sa punto na magpasya. So yung sinabi mo na almost 5 years, so dumating bang panahon na ikaw po ay nagpasya na talagang iwanan mo ng simbahang Katoliko at saka ikaw na talaga ay magpabinyag sa born again? Yes po, talagang pong dumating ang punto na ganoon kasi parang sa palagi kong sumasama sa kanila, ika nga sa kasabihan, birds in the same feather and flock together. At saka nakita ko talaga na parang kumbinsido ako sa mga sinasabi nila. Parang ring napaisip ako na, oo nga, talagang totoo sila. Naging one-sided talaga ako sa mga time na yon. Kasi, yung mga katanungan ko, hindi ako nagtanong sa simbahang Katoliko. So sa kanila ka nagtanong? Doon ako nagtanong sa kanila. Yun yung mahirap. Kaya nga napansin ng asawa ko na, natanong mo na ba yung mga kalituhan mo? Yung mga gusto mong mga sagot sa katanungan na itanong mo na ba sa mga pari, sa simbahang Katoliko? Hindi. Dahil kung minsan ang mga Katoliko ay instead na sa Katoliko magtanong sa makatanungang Katoliko, doon sa iba. So talagang mailigaw ka sapagkat ibang paniniwala nila. So yun din ang nangyari sa kaso mo. So ibig sabihin, yung asawa mo, tinanong ka na, dahil nagtanong ka doon sa born again at sinagot, kaya sinabi niya na
sinubukan mo bang magtanong sa mga Katoliko mismo? So ano ang sagot mo nung ganon ang sinabi ng asawa mo sa iyo? Sinabi ko rin sa asawa ko na hindi na ako kailangan magtanong. Kasi yung paliwanag ng mga kasama ko ay talagang tumpak, totoo. Talagang naging naniwala ako sa mga explanation nila na sa tingin ko sa mga time na yon, Brad Paul, ay talagang exact explanation sa mga katanungan ko sa isip ko at that time. So ano ang nangyari nung sinabi ng asawa mo na magtanong ka, dumulog ba kayo sa simbahan o sa mga grupo ng simbahan na doon po maiparating ninyo ang inyong makatanungan? May challenge ba yung asawa mo? Yes po, talagang dumating sa punto ng napansin niya na parang ayaw ko na magsimba sa Katoliko. At parang ayaw ko na rin magrosaryo. Ayaw ko na rin sa mga larawan, yung mga ribulto. Talagang unti-unti talaga akong sasabihin ko talaga na sa punto na brainwash talaga ako or ayaw ko nang maniwala sa pamaraan ng Katoliko. Kasi nga, nakikinig ako sa mga kasama ko at sa tingin ko at that time ay talagang tama sila. Nagkamali tayo ng pamamaraan doon sa simbahan natin. The way tayo nagdarasal at saka yung doktrina natin talagang ganun yung iniisip ko. Tama sila, mali tayo, Brad Paul. So ano ang nangyari? Hanggang sa, yun nga, nag-alitan kami. Palagi kaming nag-aaway. Kasi gusto ko rin yung mga anak ko ay maging tulad din sa desisyon ko na sumama sila sa akin. At nakita ko rin naman na nag-enjoy yung mga anak ko. Gusto rin nila kasi talagang parang nagkapareho ata kami ng pakiramdam. Kasi may mga yung asawa nyo, yung asawa mo lang para talagang masasabi natin na matibay ang kanang paninindigan na manatili talaga sa simbahang Katoliko. Opo, ganun nga po, Brad Paul, kasi naaliw yung mga anak ko kasi may mga bata rin doon, may mga kalaro sila. At saka may mga time na lalo na pag year-end, may mga pamimigay na mga mga Samaritan's good, ganun, mga regalo, laruan, mga gamit sa school. Yung mga bata mo. Masaya sila kasi maganda yung treatment andun Parang hindi namin to naranasan dong sumisimba kami sa Katoliko. Parang naging mapanghusga talaga kami in that time. Kasi nga, paano ba naman parang hindi na kami nagsisimba doon sa Katoliko. Mas marami kaming time na sumama sa kanila. So dahil sinabi mo na yung pag nag-long last yung panatili mo sa born again, more or less 5 years. So dumating talaga sa sukdulan na ano ang nangyari na kapag bago sa iyong kaisipan na hindi na tutuloy doon sa born again at lubusan ng babalik sa simbahang Katoliko. Ano yung turning point, Brad Jimmy? Yes po, yun talaga yung crucial talaga. Kasi yung time na talagang palaging naming nag-argue sa mga bagay na yan, yung palagi naming pinag-aawayan tungkol dyan, dumating sa punto talaga, Brad Paul, na sinabi ng asawa ko, papayag ako. Pero, alam mo na may weekly Bible studies sa parokya natin. Umatin ka isang beses lang, sabi ng asawa ko. Yun ang challenge niya. Yun ang challenge niya. Ibig sabihin, papayag na siya na talagang lubusan kanang aanib sa born again. Pero sabi niya, mag-attend ka lang muna one time ng isang Bible study na Katoliko ang nagsasagawa. So anong nangyari noon? Tinanggap ko yung challenge, Brad Paul, for the sake lang talaga na mangyari yung gusto ko. Kasi parang permission yun Oo, tama. Na papayag siya. Papayag nga siya, maski yung mga anak ko na doon na sa mga friends ko na born again Christian, basta lang gagawin ko yung sinabi ng asawa ko na mag-attend isang beses man lang ng Bible study sa Katoliko. At saka nagkataon rin na pag nagkausap kami, pumayag siya, yung nag-decide ako na mag-attend, my friend ako, credit to E.G. Bohol, isang tanyag na debater sa Katoliko. Nakita kami, napag-usapan namin tungkol sa Bible study. Sabi niya, gusto kang mag-attend? We-welcome kita, dadalhin kita pag gusto mo. Hindi naman niya ako pinilit Pero sinabi niya, maganda yung inisip mo, dadalhin kita, we-welcome kita doon. Yun ang nangyari. Tapos, yung attend ako doon sa venue, na-shock ako, Brad Paul.
Kasi yung nag-lecture sa time na yon, yung facilitator, yun pala yung pinsan ko na known talaga na si Brad Lord Rolyorata. Sabi ko na, oh my goodness, talaga yung kakilala kong taong yan, magaling, yung mabait, tsaka yung tanyag siya dahil top-notcher siya during sa, yung nag-aaral siya. At yun, sinabi ko na, ito na nga yung time na talagang gusto kong magtanong na magtanong. Itanong lahat yung mga gusto kong malaman. Chance na to, Brad Paul. Yun. Yung nag-attend ako, tanong lang ako ng tanong. Lahat ng so, mga... ibinuhos mo yung katanungan mo na dati, tinanong mo na yun sa born again. Yes. May paliwanag din sila. May paliwanag sila na iba. Kakaiba. So, nung itinanong mo yun sa Katoliko, ano naman ang natanggap mo? Satisfied ka ba? Sapagkat sabi mo kanina, parang satisfied ka doon sa sagot ng born again. Nung sa Katoliko ka na nagtanong, mas masasabi ba natin na mas satisfied ka sa kanilang kasagutan? Doon ako namangha talaga, Brad Paul. Talagang nasabi ko na kakaiba yung sagot nila at paliwanag sa mga paliwanag na natanggap ko sa mga katanungan ko nang habang ako doon ako nagtanong sa mga kasama ko sa born again. At saka kumpleto pa. Talagang may sagot at saka may talagang clarification bakit ano talaga yung exact answer sa mga tanong ko. Doon ako napamangha na ganun po ba talaga yung answer sa mga tanong na yan? Kasi parang maganda yung tanong sa mga kasama ko, pero mas lalong maganda yung sagot nung sinagot ng mga Katoliko, yung mga katanungan ko. Nasabi ko na nga, kakaiba to. So, hindi ko alam to. Kung ihambing mo, i-compare mo, mas malayo, mas maganda ang explanation ng Katoliko sa katanungan mo. Parang kalahati lang yung natanggap ko dong sa kabila, tapos yung sa Katoliko, buo. Yun ang nasabi ko. Namangha ako nung una, halos hindi ako makapag-decide Talagang may ganito palang kasagutan sa mga tanong na yan. So, ibig sabihin, kasi nasa punto ka na mag-decide, so dahil nalaman mo na mas may maganda pala na kasagutan sa mga tanong mo. So ano yung desisyon na ginawa mo sa panahong iyon? Doon ako parang unti-unting nagbago yung pananaw ko sa decision ko, Brad Paul. Talagang sinabi ko na subukan ko kayang magbasa, mag-aral, at mag-attend pa bago ako mag-decide. Talagang sinuri ko muna, talagang nag-try ako na mag-aral, makikinig. So, ibig sabihin, meron ka ng pag-alinlangan kung tutuloy ka ba o hindi, o ibaling mo na lang iyong atensyon dito sa simbahang Katoliko para mas malaliman pa ang iyong paniniwalang Katoliko. Yes po, Brad Paul, kasi maabot sa punto kasi na sabi ko sa sarili ko na parang one-sided ako pag yung kabilang side lang yung pinakinggan ko. Dapat makinig din ako doon sa kabilang side na sa palagay ko, kailangan kong makinig both sides para titimbangin kung sino talaga yung tama. Alam naman natin magsiyasat kung sino yung tama. At ano naman, Brad Jimmy, yung nakapagbigay sa iyo ng nakumbinsi ka na talagang hindi ko iwanan ang simbahang Katoliko at babalik ako sa simbahang Katoliko. Magbigay ka nga ng ilang na mga points kung ano yung matibay na iyong basihan kung bakit kailangan na aalis ka sa born again at babalik sa simbahang Katoliko. Yung sinabi nila na yung tinanong ako kasi may gathering kami, nakita nila na baguhan ako, tatanungin ka na kumusta yung salvation mo, yung kaligtasan mo, ligtas ka na ba? Hindi ako makapagsagot, Brad Paul, kasi nag-aalinlangan akong sumagot. Sinabi ko lang na, ewan ko, brother, baka hindi ko alam kung saan ako patutungo kasi marami tayong kasalanan At sinabi nila, wag kang mag-aalinlangan, bro. Pag tinanggap mo lang si Kristo as your Lord and Savior, talagang ligtas ka na kahit ano may yung mga kasalanan mo. Nag-stick ako sa kanila, napatanong ako, Brad Paul, kasi maraming nagsasabi na ligtas na sila, pero nakita ko talagang maraming pagkakamali pa rin Natanong ko nga, ganun ba yung nag-umamin na ligtas, pero
andun pa rin yung mga ginagawa na mali. Paano ba yung Panginoon natin? Alam ko naman na hustisya yung Panginoon natin eh. Yung kung anong ginawa mo, yun din na yung May kapalit. kapalit. Kung anong tinatanim, yung anihin. Yung parang set na sa akin yung mga ganong mentalidad. So ibig sabihin, habang lumalalim yung paghitungo mo sa born again, may something ka nakita na sabi mo kayo na maganda ang buhay nila. So nadiscover ka na hindi pala totoo yun, na may tulad din pala sa ibang paniniwala na merong makasamaan. So the same lang pala sa Katoliko. Yun na nga po, Brad Paul, nasabi ko na hindi pala totoo at hindi ko pala kailangan na lumipat na para magbago yung pananaw at yung buhay mo. Yung buhay ko, hindi para kailangan lumipat, Brad Paul. Kadalasan sinasabi nila na kino-compare, dati ganun ako, ngayon ito na ako. Hindi pala ganun, Brad Paul. Dumating talaga sa punto na sinabihan ako ng asawa ko, ano na yung pasya mo? Sabi ko, talagang tama ka. Hindi talaga dapat padalos-dalos kasi kanang hindi kailangan lumipat para baguhin yung sarili mo at pananalig mo sa Diyos. Amen. Kasi may isa lang tayong Diyos, isang binyag at isang paniniwala. So yun ang parang natauhan ka at na-realize mo sa iyong buhay na pwede namang magbago na manatili sa simbahang Katoliko. Yes po. At huwag nating husgahan yung mga nakikita nating tao sa simbahan para masasabi nating iwanan natin kasi maraming mga makasalanang tao. Kasi hindi naman tinuturo ng mga pare na gumawa ka ng masama eh. Yun nga ang iniisip ko, Brad Paul. Wala akong nakinig na kahit sinong pare na nagsabi na gumawa ka ng kasamaan. At sabi nga nila, makasalanan tayong Katoliko. Kasi yung nakikita nila na masamang buhay ng Katoliko, ayun ang gamitin nila na ebidensya laban sa simbahan. Yun. Which is wrong. Yes, sapagkat hindi nagturo ang simbahan na gumawa ng kasalanan. Yes. So, nasa tao Choices natin. ang pagbabago, hindi na kailangan lumipat Yes, po, sa talaga. paniniwala para pwedeng magbago kahit nasa simbahan kang Katoliko. So ano pa, Brad Jimmy, ang nakapagpakumbinsi sa iyo na talagang dito ako sa simbahang Katoliko maliban do sinabi mo? Yung nag-decide ako na wag na lang lilipat, nakita ko talaga na habang pinag-aralan ko pa at nakikinig sa mga explanation, na nakikita ko, Brad Paul, na parang kakaiba yung mga blessing na natanggap ko sa buhay. Kumbaga, parang may bigat yung mga binigay sa akin ni Lord na kahit ako isang mahirap lang, kahit ganun yung buhay ko dati, na kakaiba na manatili kaysa lumipat. Maraming talagang pangyayari na magkasama kami ng asawa ko, pamilya ko, na napasabi ko na marami palang blessing everyday. Isa na yun yung pananatili natin sa simbahan. At napag-isip ko rin, Brad Paul, na yun yung bilang isang Kristiyano, bilang isang nabinyagan sa simbahang Katoliko. Hindi pala dapat doon nagtatapos. Marami pa talaga tayong misyon. Nasabi ko na hindi ko naman nagja-judge na masama sila. No doubt talaga mababait sila. Pero kaso lang talaga, marami akong nakikita na mga kasama ko na hindi sila ganon kaaktibo nang dati sila pa'y sa Katoliko. At sa nagkataong lumipat sila, marami silang mga judgment na para naging bias kasi hindi nila tinanong ang mga... Hatred ang itinanim ng parang kabila. nakita kong ganon. So ngayon, Brad Jimmy, noong nag-decide ka na babalik ka simbahang Katoliko, to sabi mo kanina, nasa compound ka ng mga born again. Yes po. So ano na ngayon ang relasyon ninyo bilang nakikita nila na hindi na bumalik ka sa simbahang Katoliko, tapos doon ka nakatira sa born again? Talagang dumating sa punto na nag-formal akong nagpaalam, kinausap ko lahat ng kasama ko. Kasi may time na tinawag ako, join sa kanilang prayer or kanilang Bible sharing. In front of them, nag-share ako talaga. Inamin ko na ganito yung na-decide ko. Salamat sa inyo. Formal akong nagpasalamat. At tinanggap ko lahat ng mga sinabi nila na yung iba parang masakit rin kasi marami talagang time na tinulungan lang ako pero not the reason dahil sa pinakita lang kabaitan na tulong na pumanig ako sa nila. Pinili kong magdesisyon na mag-steady pa rin sa sarili kong dahilan at nakita kong mabuti. So, hanggang ngayon, magkaibigan pa naman kami. Nagpapasalamat ako sila. Nakita kami, nag-shake hands ng mga pastor, mga kasama ko dati. Tinanggap ko lang kasi
gusto ko lang ipakita yung love at saka totoong may pananalig sa Diyos. Hindi dapat gawin natin kaaway yung mga neighbor natin at sa mga friends, di ba? So ang the very lessons, Brad Jimmy, na amin nakuha sa inyong conversion, sa inyong buhay, ay dapat, kung gusto tayong magbago, hihingi tayo sa Panginoon ng pagbabago at no need na po nalilipat Yun kaya ng iyong naranasan at i-consider na mas bigyang tuon ang pagpapalalim sa aral ng Katoliko instead na doon sa ibang paniniwala. So, maraming salamat po, Brad Jimmy, no, sa pagkataon na iyong nabahagi sa amin para magkaroon po tayo ng mga lesson sa buhay. Kaya na nangyayari sa iyong buhay na talagang bumalik ka sa simbahang Katoliko sa biyaya ng ating Panginoon. So maraming salamat sa pagkataong ito at pwede mong ibigay inyong cellphone number para sa ating mga televiewers na baka may mga invitation sila na ma-share mo ang iyong buhay para mayroong inspiration, mayroong lessons din na kanilang mapupulot. Yes po, numero ko po ay 0912-044-9879. So ang iyong pangalan na... Ako po ay si Jimmy Rolyorata. Okay, so once again, maraming salamat, Brad Jimmy.